4th Southeast Asia Open Water Swimming Championships 2026 matagumpay na nagtapos sa Boracay. 3 Aklanon scholars sa ilalim ng Technical Intern Training Program, opisyal nang idineploy sa Japan para sa farming program. Truck, aksidente na sumalpok sa kasunod na truck sa bayan ng Ibahay, mga driver ligtas. Lalaki, isinugod sa ospital matapos mataga ang paa sa Libakaw. Aklan Police Provincial Office, ika-6 sa Western Visayas sa drug accomplishments. DepEd, nagbabala sa mga gurong ginagamit ang estudyante bilang content sa social media. Catholic Educational Association of the Philippines Region 6 Regional Assembly 2026 sinimulan sa pamamagitan ng banal na misa. DOST scholarships, dadami sa 2027, 8.67 billion pesos na pondo, inilaan para sa 67,000 na scholar. Calamity Pay, isinusulong para sa mga empleyadong kailangan pumasok sa trabaho sa gitna ng kalamidad. Isang Philippine Scops Owl na iligtas na mga kawani ng City Environment and Natural Resources Office sa Pangasinan. Magandang hapon, Provincial Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga kalanan sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito mabalitang aming nakalap ngayong araw, August 26, 2026. Matagumpay na nagtapos sa Boracay ang 3 araw na kompetisyon ng 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championships 2026 na pinagsama ang mga manlalangoy mula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. May detail sa balitang yan, si Raymar Chudasio. Sa huling araw ng torneo, muling ipinamalas ng mga atleta ang kanilang husay at tibay sa open water swimming sa nagtapos na 3 araw na 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championships 2026 sa isla ng Boracay nitong Agosto 21 hanggang 23. Sa huling araw ng kampyonato, nagtagisan ang mga atleta upang tapusin ang kanilang championship journey kung saan tampok ang kanilang lakas, tiyaga at determinasyon sa bawat paglangoy. Matapos ang kompetisyon, nagpaabot naman ng pasasalamat ang Philippine Aquatics Incorporated sa Philippine Sports Commission para sa suporta sa pagsasagawa ng international sporting event. Pinasalamatan din ang mga atleta, coaches, officials, delegates, sponsors, volunteers at lahat ng naging bahagi ng 3 araw na palaro. Bukod sa kompetisyon, itinampok din ng torneo ang sportsmanship at pagkakaisa ng mga atleta at delegasyon mula sa iba't ibang panig ng Southeast Asia. Muling pinatunayan na higit pa sa medalya at panalo ang tunay na diwa ng sports. Kasama rin dito ang pagbuo ng pagkakaibigan, karanasan at maging oportunidad. Raymar Chudasio, Kalibo Cable News. 3 Aklanon scholars sa ilalim ng Technical Intern Training Program ang opisyal nang idineploy sa Japan para sa farming program. May detail sa balitang yan, si Jeron Rosales. Mula Aklan patungong Japan, 3 Aklanon scholar ang opisyal nang idineploy sa ilalim ng TITP. Isang oportunidad na magbibigay ng magandang kinabukasan sa mga Aklanon scholar. Idineploy sa Chiba Prefecture, Japan ang 3 Aklanon scholar sa ilalim ng Technical Intern Training Program o TITP. Bahagi ito ng pagtutulungan ng gobyerno probinsyal ng Aklan sa pamamagitan ng Aklan UPSEM, R1 Kristan Japanese Language Training Center Incorporated at TESDA Aklan. Kabilang sa mga scholar ay sina Renzer James Roldan na nakatalaga sa flower farming at sina Hervin J. Landrino at Vincent Caspe na tututok naman sa cucumber farming sa Asahi Farm. Bago ang kanilang deployment, sumailalim ang 3 sa Japanese Language A1, A2 training sa ilalim ng TESDA standards na pinondohan ng gobyerno probinsyal ng Aklan. May 3 taong kontrata ang mga scholar at tatanggap ng buwanang sahod na 180,000 yen o humigit kumulang 69,000 pesos na maaari pang ma-renew batay sa kanilang performance. Layunin ng programa na mas mabigyan ang mga Aklanon ng mas maraming oportunidad para sa trabaho at kasanayan sa ibang bansa. Jelena Rosales, Kalibo Cable News.
Sumalpok ang isang truck sa kasunod nitong truck sa bayan ng Ibahay, kung saan kaagad na nagresponde ang otoridad sa pinangyarihan ng aksidente. Aksidente na sumalpok ang isang truck sa kasunod nitong truck sa may bahagi ng Barangay Rigador, Ibahay, Aklan. Mabuti na lamang at walang nasugatan sa naturang aksidente. Naglabaw daw. Oo. Tapos lang sa Manila. Batay sa paunang investigasyon ng mga kapulisan, pansamantalang nakahinto ang naunang truck matapos makaranas ng mechanical malfunction. Agad namang nagsagawa ng pagkukumpuni ang mekaniko upang maibalik sa maayos na kondisyon ng sasakyan. Habang isinasagawa ang pagkukumpuni, bigla na lamang sumalpok ang isang delivery truck na nasa likuran nito. Dahil dito, nagtamo ng pinsala ang mga sasakyang sangkot sa aksidente. Agad namang rumusponde ang mga otoridad upang magsagawa ng investigasyon at matiyak ang kaligtasan sa lugar. Sa kabutihang palad, walang naiulat na nasugatan o nasaktan sa naturang aksidente. Wala rin namang ibang tao o sasakyan na nadamay. Muling nananawagan ng mga otoridad sa lahat ng motorista na mag-ingat sa pagmamaneho, panatilihin ang sapat na distansya sa pagitan ng mga sasakyan at tiyaking maayos ang kondisyon ng kanilang mga sasakyan bago bumiyahe. Sa ngayon ay patuloy pang ginagawang investigasyon ng mga otoridad ukol sa naturang aksidente. Ako sa Reggie Briones at ito ang Kalibukibong News. Lalaki, isinugod sa ospital matapos mataga ang paa sa Libakaw. May detail sa balitang yan, si Andy Narce. Sugatan ng isang 38 anyos na lalaki matapos aksidenteng mataga ang kanyang kaliwang paa sa Barangay Alfonso 12, Libakaw, pasado alas 3 ng hapon nitong Martes. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Libakaw, aksidenteng nataga ng biktima ang kanyang paa habang naglilinis sa kanyang taniman. Matapos ang insidente, nakauwi pa umano ang biktima sa kanilang bahay, pero kalaunan ay nawalan ito ng malay kaya agad na humingi ng tulong ang kanyang mga kasama at tinawag ang rescue team. Dahil hindi agad maabot ng sasakyan ng mga responder ang lugar, nagtulungan ang mga nakapaligid na residente upang mailabas ang biktima at maihatid ito patungo sa kalsada. Dito agad siyang sinalubong ng rescue team bago isinugod sa infirmary hospital para sa karagdagang pagsusuri at gamutan. Batay sa initial assessment ng mga responder, malalim ang sugat na natamo ng biktima, ngunit hindi pa nakumpirma kung kinakailangan itong tahiin dahil patuloy pang inaalam ang kabuuang kondisyon nito. Andy Narce, Kalibukibong News. Ika-6 ang Aklan Police Provincial Office sa buong Western Visayas pagdating sa drug accomplishments. Ika-6 ang Aklan Police Provincial Office sa mga police office sa buong Western Visayas na nakapagdala ng pinakamalaking drug accomplishments sa loob ng 3 buwan mula Mayo 22 hanggang Agosto 22. Batay sa datos ng Police Regional Office 6, umabot sa 2,184,146 pesos ang kabuuang halaga ng iligal na droga na nasamsam ng Aklan Police Provincial Office sa 21 na anti-drug operations sa lalawigan. Sa naturang mga operasyon, 4 na high-value individuals, 16 na street-levels individuals at 4 na non-listed ang naaresto. Nangula sa rehiyon ang Iloilo Police Provincial Office na nakapagtala ng mahigit 70 million pesos na halaga ng nasamsam na droga mula sa 119 na operasyon. Sinundan ito ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 na may 42.738 million pesos at Iloilo City Police Office na may 41.109 million pesos. Samantala, nakapagtala ang Antique Police Provincial Office ng 4.634 million pesos habang 4.104 million naman ang naitala ng Capiz Police Provincial Office. Pinakamababa naman sa talaan ng Guimaras Police Provincial Office na nakapagtala ng 278,800 pesos mula sa 15 anti-drug operations. Patuloy naman ang kampanya ng pulisya laban sa iligal na droga sa buong Western Visayas. Reggie Briones, Kalibukibong News.
May babala ang DepEd sa mga gurong ginamit ang estudyante bilang content sa social media. May detalye sa balitang yan, si Nika Bautista. Nagbabala ang Department of Education sa mga guro na huwag gamitin ang kanilang estudyante bilang content sa social media. Dapat umanong isaalang-alang ang umiiral na patakaran sa privacy at proteksyon ng mga bata. Binigyang diin ng DepEd na kailangan maging maingat ang mga guro sa pagpo-post ng mga larawan, video o iba pang material na may kinalaman sa kanilang mga mag-aaral, lalo na kung maaaring malagay sa alanganin ang kanilang seguridad, dignidad at karapatan. Paalala ng ahensya, dapat tiyakin ng mga guro na nasusunod ang mga alituntunin sa child protection at data privacy bago magbahagi ng anumang content na nagtatampok ng mga estudyante. Nika Bautista, Kalibo-Cable News. Sinimulan sa pamamagitan ng banal na misa ang Catholic Educational Association of the Philippines Region 6 Regional Assembly 2026. Sinimulan ang Catholic Educational Association of the Philippines Region 6 Regional Assembly 2026 sa pamamagitan ng banal na misa na isinagawa sa Gymnasium ng Ateneo de Iloilo, Santa Maria Catholic School. Pinangunahan ni Most Reverend Cyril Villarreal, Obispo ng Kalibo, ang pagdiriwang ng banal na Eucharistia na dinaluhan ng mga mag-aaral, guro, school leaders, personnel at mga magulang mula sa iba't ibang paaralan kasapi ng Catholic Educational Association of the Philippines sa Western Visayas. May temang Reimagining Pathways of Hope for Catholic Education in Region 6. Layunin ng Regional Assembly na pagtibayin ang misyon ng edukasyong katoliko at palakasin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga Catholic educational community sa rehiyon. Naging sentro ng unang bahagi ng pagtitipon ang pananampalataya, pag-asa at patuloy na paglilingkod sa larangan ng edukasyong katoliko. Era G. Briones, Kalibo-Cable News. Mas maraming kabataang Pilipino ang maaaring makinabang sa DOST Scholarship Program sa 2027 matapos itaas sa 8.67 billion pesos ang pondong inilaan. May detalye sa balitang yan, si Liza Rosales. Kasunod ang dagdag na pondong 8.67 bilyon para sa mga scholarship programs. Dadami rin ang mga scholar na susuporta ng DOST sa susunod na taon. Dadami ang bilang ng mga Pilipinong maaaring suportahan ng DOST Scholarship Program sa susunod na taon. Sa ilalim ng panukalang 2027 National Budget, 8.67 bilyon ang inilaan para sa DOST Scholarship Programs. Aabot naman sa 67,504 scholars ang mapopondohan nito sa buong bansa. 2,407 na mas marami o 3.7% kumpara sa 6,597 scholars na sinusuportahan ngayong 2026. Sa pamamagitan ng dagdag na pondo, layunin ng pamahalaan na mapalawak ang STEM talent pool at makapaghubog ng susunod na henerasyon ng mga Pilipinong sayentista at eksperto. Liza Rosales, Kalibo-Cable News. Isinusulong ang pagkakaroon ng calamity pay para sa mga empleyadong kailangang pumasok sa trabaho sa gitna ng kalamidad. May detalye sa balitang yan, si Nika Bautista. Isinusulong ng Trabaho Party List ang panukalang batas na House Bill No. 4435 o Proposed Calamity Pay Law. Layo ng nasabing panukala na itatag ang karagdagang 30% pay para sa mga manggagawang kailangang pumasok sa trabaho sa gitna ng kalamidad. Ipinapanawagan ng party list ang pagsasabatas nito kasunod ng ilang araw na pag-ulan dahil sa habagat at mga bagyo. Nika Bautista, Kalibo-Cable News. Isang Philippine Scops owl iniligtas na makawani ng City Environment and Natural Resources Office sa Pangasinan. May detalye sa balitang yan, si Jiren Rosales. Nailigtas ang isang Philippine Scops owl sa Barangay Inirangan, Alaminos City, Pangasinan. Ayon sa City Environment and Natural Resources Office, isang residente ang nag-report tungkol sa natagpo ang kwago, dahilan para agad itong puntahan at i-rescue ng mga otoridad. Matapos ang rescue operation, isinailalim sa pagsusuri ang kwago at tiniyak ng veterinary office na nasa maayos itong kondisyon. Agad naman itong na-turn over sa DNR Central Western Pangasinan para sa nararapat na pangangalaga at monitoring. Jelena Rosales, Kalibo-Cable News.
At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito sa RJ Brianas at ito ang Kalibo Cable News.